Fragmented. Yung basag-basag. Basag sa loob ng centimeter. Yung concept pag naging object kasi, parang naging variable gano'n. Okay ka for subjectivity. Mas lahat ng tao pwedeng magsabi sa iyo ng kung ano-ano o ano. Pwede silang mag-comment, pwede silang... Tapos lahat yun, based sa perspective nila, truth yun lahat. Wala yung problem. Yung problems kasi thoughts lang yan, yung na-manifest natin. This is for Rafi. Why did you decide to use the ultraviolet light for your... Hello. Ito, ano lang din, parang yung ultraviolet ray, yung ilaw na yan, lapla. Parang mag-maintain lang ng effect na glow in the dark. Pero nung una, nung ginagawa ko sa bahay namin dyan, wala talaga akong lock light. Kumbaga, yung glow in the dark lang talaga as is. Tapos nung nag-install na kami dito, tapos siyempre parang gusto ko, di ba kasi yung glow in the dark, may effect na kumukuha siya na ng liwanag sa ilaw talaga eh. Tapos kapag pinatay yung ilaw, ano siya na nawawala dahan-dahan. Parang kaya tagal ng timer na pagbukas ulit ng ilaw. Parang gusto ko ipakita, i-maintain yung nag-ano kasi siya eh, tumutulong dun sa pag-glow nito. Kaya gumamit ako. Yun na. Parang gusto ko kasi ipakita din yung to experience ng viewer na kahit sa madilim na part, madilim na area, parang buhay pa rin. Parang nandun pa rin yung kumbaga hindi natatapos pag dumilim, parang yun. Was that also subconscious diving experience mo sa England, sa forest, sa Potsdam, yung magically falls? Ganun feel eh. Apo. Ito naman, doon sa, parang ano rin ako doon eh. Parang nagtaka rin ako bakit ganito, parang gano'n. Kasi yung mga puno natin dito, laging may dahon eh. Laging may, parang naibago ako na, bakit ganito, parang depressing, parang gano'n. Kasi, di ba, parang pag walang dahon sa atin, parang patay eh. Tapos yung pala, nabubuhay pala siya. Kasi nung dumating ako sa spring, parang welcome, parang ganda nung experience na yun. Tapos yung parang ganun din yung gusto ko ipa-experience sa viewer dito, sa mga pumapasok na parang ipakita din yung mga kulay nila ng mga kahit sa madilim na part or maliwanag. Kasi yung mga nung nandun kami, iba't ibang kulay, iba't ibang tao rin yung mga nakakasalamuha mo. Parang na rin, symbolical na rin yung work ko na gano'n. Ito, meron akong ipapanood sa inyo yung dati naming teaser ad, tapos naggawa kami ng video nun eh. Gusto ko lang din ipakita sa inyo na yung studio, yung place ko, kung saan ako gumagawa. Okay, kita ko dito. Para may mapanood lang din. Ito kasi sa page. Sige, kaya. Okay.
Ay, sorry, wala pala. Wala sa ano. Wala dito sa Makati. Kasi may password na hinihingi. Ayan na. Yung ikwento ko lang din yung ano. Gusto niyo panoorin ulit o masyado pang mabilis? Kasi parang gusto ko rin ikwento yun eh, yung experience ko din eh. Yung nakita niyo yung parang ginawa kong bakod ng mga kahoy-kahoy. Parang merong ano doon eh, merong pagkakataon na yung pag-stay ko doon, kailangan daw akong makipag-participate sa kanila na kasi artist ka nga na galing ibang bansa, galing ibang lugar. Parang gusto nila meron kang banding sa kanila or parang, ano yung tawag doon? Parang ano, interaction sa kanila. Kasi in-invite ako ng isang instructor doon na, na maggawa rin ako. Tapos yun, kailangan meron kang doon gagawin, meron kang dadalhin na piece na doon sa part na yun. Yung part na yun parang memorable doon sa kanila. Kasi parang dati daw may nag-rally doon or parang meron daw naganap doon. Kumbaga anniversary show. Tapos lahat ng mga estudyante pupunta doon tapos yung mga gawa nila, mga painting nila, nilalagay doon. Ang ginawa ko, wala kasi yung painting doon eh. Ginawa ko, nagbuha ko ako ng mga kahoy, yung mga nasa lapag-lapag. Laki nun eh. Tapos kinulay ko, tapos tinusok-tusok ko lang dun sa parang naging bako. Parang, ano pa rin eh, parang bahay pa rin eh, buong pa rin. Diba? Tapos yung mga piece na yon, yung mga ginawa ko na mga nest dito, mga twigs, yun pinadala nila dito. Yun lang din. Nagustuhan niyo yung video? Ang MTV. Parang gumawa ko doon ng konti. Hindi naman yun. Sige, sino pa may tanong? Ako may tanong, parang kasi nabanggit mo na yung parang interaction mo sa community. Siguro si Charles, if you can share yung interaction mo with nung nasa ano ka, when you went to La Trobe University. Interaction with Paano na lang? interaction ko dun sa Australia, sa Bendigo. Mas engage yung community dun sa art. Mas pumupunta sila dun sa mga art museum, mas nag-inquire sila dun sa mga artists, kung anong ginagawa. At saka, Did you have to interact with students? yung mga students naman doon, hindi masyado iba. But the Mostly yung mga art professors community, doon, saka yung mga local na artists. Siguro we'd like also to announce at this point, yung, particularly for La Trobe University, we're actually celebrating 10 years of partnership with them next year. And there's going to be, 2017, sorry. On 2017, we're actually organizing like a reunion show of all the artists who have had a residency there, including Charles. Alam ko, nasabihan ka na namin, hindi pa siguro. Ngayon, alam mo. So, it's going to be quite a big show, and it will be part of an art festival in Bendigo. No? So, that's something that we're looking forward to. In January, La Trobe University Visual Arts Center will also bring an exhibition here. So that's a kind of partnership that Ateneo Art Gallery, Ateneo and La Trobe has been working on, has developed in the last 10 years. So I think yung ganitong residency, further enhances and enriches that relationship. With Rafi's video, you probably noticed there was a priest there. See, that's Father Jason D, who's also a practicing artist, aside from being a priest, of course. He's finishing his MA there in fine arts and curatorship, right? And he will be back here by December, so we look forward to working with him also here at Ateneo Gallery.
And he was very helpful kay Rafi. Siguro gusto mo kwento yun. Ano po, yung nandun kami, madaming mga Pilipino doon na community. Yun yung mga bata, yung mga tao doon. Mga Mother's Day, mga gano'n. Nandun yung, madami kaming Pilipinong na nakilala doon. Tapos pinapakain kami. Masaya. Basta kung saan kami pupunta. Tapos, basta parang tinur na kami doon. Mababait mga Pilipino doon na. Ipanood ko ulit gusto niya. Sige. Di ba? Wala kayong magagawa. Uy, paano na? Yan ulit. Bro, O yan. di ba bilis kasi? Yan. Kasi kukwento ko ulit yan. Kaya nagtitrend kami dyan eh. Dito yung studio ko. Hindi ako tatay. Pumunta rin ako ng Manchester. Maganda sa Liverpool. Tapos bukod dito sa Liverpool na residency ko, nagkaroon rin ako ng residency sa Singapore. Bali na unang residency ko yun. Kumbaga, hindi pa ako, kumbaga yung pinaka-training na sa pinakamalayong lugar na napunta. Singapore muna, isang buwan ako doon. Tapos, isang buwan din ako dito. Yun lang. Ang mahirap lang dito, yung buong buwan na yun, dapat gagawa ka at saka maglalakwatsa ka. Kasi syempre, ibang lugar na yun, nakwatsa ka na. O di nang tulog ko dyan lagi, parang gagawa ko ng... Kailangan araw-araw gumagawa ako para... Syempre, istek ka pa. Syempre, namimiss eh.
nakakalungkot lang din yung mga time na may Mother's Day doon. Nandun ka sa ibang bansa. Parang nakakaano yung, lalo na yung bibigyan mo ng bulaklak yung nanay mo, sabi ni Father. O kasi kung sino yung mga anak, kumuha ng isang puppies o isang bulaklak, ibigay sa nanay. Nakakaiyak yun. Parang nandun ako ng mga panahon na ano na, sabi ko nanay ko, layo ah. Parang gano'n, yung experience ng mga OFW, parang na-experience ko din na naramdaman ko sa ganung point. Tapos yung ginagawa ko yun, parang kailangan mong pakabisi. Yung gawa ka na ng gawa, tapos alam mo, meron kang show, tapos lakwatsa ka, inom ka, gano'n. Yun, parang masaya, magandang experience doon. Tapos malaking tulong din sa pagiging artist. Kasi parang dun mahasa yung parang kahit wala akong pinaplano, kahit wala akong parang kung saan ka itapon o saan parang mas na-challenge yung pagiging artist kung paano ka makakagawa ng art na kung kahit anong gamit mo or kahit walang paint, walang brush, kahit walang at least sa isip mo nandyan. Tapos yun, makakagawa ka naman ng art. Na totoo, yun. Maraming salamat. So, on behalf of Ateneo Art Gallery, thank you for joining us, and especially to Charles and Rafi for this exhibition. We have had a very positive response, not only from the students here, but also outsiders who really come here to see your shows. We're happy to start the school year, the new school year, with this exhibition. So again, thank you. We're holding the Ateneo Art Awards awarding ceremony on September 17 at the Shangri-La Edson Mall at 5:30. So you're all invited. And the show will be there starting September 11 until September 21. And then it will move over here in Ateneo to the Ateneo Art Gallery by October 5. And then it will be here until the end of the year. Okay, so we hope, please spread the word, and we'll see you again in the next part of the speech. Thank you.